All the time. Ayan. And all the time, God is good. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sa kanyang salita po sa 1 John chapter 4, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they came from God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Dito raw natin malalaman ang Espiritu ng Diyos. Kung ang mga nagsasalita ay sinasamahan ng Espiritu ng Diyos, kung ang salita ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos, every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of Antichrist, which you have heard is coming and even now is in the world. Sa mga huling panahon po pala, lalaganap ang mga nagsasabi na ang Panginoong Yesus ay hindi Diyos na nagkatawang tao. Na ang Panginoong Yesus ay tao lamang, propeta lamang. Mga mahal ko kapatid, sabi ng salita ng Diyos, hindi nyo na kailangan mag-antay ng 666 ng tatakan. Pag naririnig nyo na ang mga nagsasalita ng ganito, yun na ang Antichrist. Ang litmus test of the trueness of our faith is that if we declare that Jesus Christ is God, nananahan sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat hindi kaya yan sabihin ng mga hindi pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos. Tinatakwil nila or kinakailan nila na ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao. It's either yun ang gagawin nila or ang gagawin is, ang sabihin, ang Diyos, ang Panginoong Yesus ay tao lamang. Mga mahal ko kapatid, sa panahon ngayon, even throughout all the religions of the world, ang laging target ang Panginoong Yesus. Hindi mo pwedeng salitain ang pangalan ng Panginoon sapagat ito'y may kapangyarihan. Amen. Ang pangalan ng Panginoong Yesus ay may kapangyarihan. Nagtatakbuhan ang mga masamang spirito pag sinabi mo, in Jesus' name. Tumatakas ang kaaway ng Diyos pag binabagit natin pangalan, in Jesus' name, pangalan ng Panginoong Jesus. Jesus. Ibig sabihin po ng Jesus, yan po yung English, no? Pero ang ibig sabihin po ng pangalan Jesus is Yahweh saves. Amen po ba? Yah saves. Yahweh saves. The Lord saves. Sabi rin po rito sa 1 John chapter 5, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Lahat silang naniniwala na si Jesus ang Kristo ay pinanganak ng Diyos, ay mula sa Diyos. No? Ibig sabihin, totoo tayong na born again, totoo tayong bahagi ng pamilya ng Diyos kung tayo naniniwala sa Lordship of Jesus Christ. And everyone who loves the Father loves His child as well. Ibig sabihin po pala, lahat na nagmamahal kay Jesus Christ, nagmamahal din sa Ama. At ang lahat ng napopoot kay Jesus Christ, napopoot din sa Ama. Amen po ba? This is how we know that we love the children of God by loving God and carrying out His command. Verse 4, for everyone born of God overcomes the world. Napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. And this is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Mapagtatagumpay lamang daw po natin ang mundo, ang sanlibutan, kung tayo po'y nananampalataya, nananalig ng Panginoong Yesus ay anak ng Diyos. Amen po. Amen. 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 That's the only way na maaari po natin mapagtagumpayan sa libutan kung daladala natin ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Magpapatuloy po ang ating pag-aaral. It's all about overcoming the battles in your mind. Amen? March up, overcoming or winning battles in your mind. Tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at tayo po'y makibukas sa aklat ng Pilipos chapter 4. May Tagalog version din po ako rito.
Filipos chapter 4, verse 4 hanggang 9. Amen po ba? Nakita na po? Amen. So English po yun nandiyan kasi mas maikli po eh. Ayun po, sabi po rito, sa mabuting balita, Biblia na lang din ang aking babasahin. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa English po, gusto ko rin pong basahin sa inyo. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Let's pray. Aming Diyos, Ikaw po ay sumasama, Ikaw po ay tumutulong, Ikaw po ay nagtuturo, Ikaw po ay gumagabay. Once again, pinapasako po namin sa iyo ang aming mga sarili. We believe, O God, na lahat ng kasulatan ay kinasihan ng salita ng Diyos, kinasihan ng Diyos, at ito'y magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid, at paggabay sa matuwid na pamumuhay. Ayon sa salita, 2 Timothy chapter 3, verse 16, Panginoon, I pray ng iyong mga salita, hindi lang po maging for information, pero maging for transformation. We believe that your word is potent. Ito'y makapangyarihan, kagaya ng binhi. Pag natanim sa tamang lupa, ito po'y tutubo, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo, na ikaw mismo, Diyos, ang magdidilig at ikaw, Panginoon, ang magtatanim, ikaw rin, Panginoon, magpapalago ng mga binhi na mapapakinggan sa oras ito. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name, amen. Makakaupo po ng pumapalakpak sa Panginoon. Magandang umaga po, mga mahal ko kapatid. Sa pong muling kagalakan na makapaglingkod po sa inyo sa pamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos. Ngayon po Marso ay March Up. So ito po yung tema natin is para ihanda tayo sa pakikibaka sa mundong ito. Nakaraang linggo po pinag-aral natin is how to be a soldier of God. Ngayon naman po, how to win the battles in your mind. There are battles in our mind. Actually, tignan natin yung mga bumabattle ngayon sa isipan ng tao ng mga nakaraang linggo. So, 4 na balita ito na siguro ramdam na natin. So, alam po natin, meron pong gyera ngayon sa iba't ibang bansa. No? At yung gasolina daw po mahal na. Ilan na po ba ang per liter ngayon? Nung nasa Batangas kami, nasa 60 pesos. Ngayon po, ilan na? At balita ko, mas mahal pa po yung diesel. Ano po ba ibig sabihin na mas mahal ang diesel? Pag mas mahal ang diesel, lahat ng serbisyo mas mahal. Kasi po, yung mga karne, yung mga gulay galing sa Baguio, sinasakay po nila yan sa sasakyan na ang karga ay diesel. So magmamahal po yan, lahat magmamahal po yan. No? So yan na nga po, food prices push inflation to 13-month high. So ibig sabihin, yung inflation ngayong buwan, mas mataas siya kumpara noong mga nakaraang taon. Kahit pag sama-samain yung 13 buwan, kasing taas yun ang pagtaas ngayong buwan. And humina rin po ang peso. So peso-dollar exchange rate, 59 pesos para makabili ng $1. Ano po ibig sabihin niyan para sa atin? Yung mga gasolina kasi binibili siya ng per dollar eh. Per barrel siya. So
para makabili ka ng gasolina, mas mahal na siya. Makapag-import, yung mga ini-import po natin galing ibang bansa, binibili po yan gamit ang dollars. So, mas mahal na siya. Yung po yung umiikot sa ating isipan na itong nakaraang linggo. And meron pa nga po yung mga balita po ng mga sunog. Tama po ba? Yung balita ng pag nagdala ka ng magandang motor, kinakarnap. No, meron pa yung yung jowa niya, binaril niya ng harapan, hindi, talikuran pala dito sa likod. Your mind is a battleground. You have a choice kung ano ang mananalo sa isipan mo. And mind you, mga mahal ko kapatid, ingatan po natin ang laman ng ating isipan. Kasi po kung ano po yung nagtatagumpay sa ating isipan, yung po yung bababa sa ating pagkatao. Amen po ba? So tignan natin, your mind is a battleground. Right now, maraming bad news, no? And ang normal inclination ng ating isipan is towards bad news. Pag sinabing inclination, ito yung kung gusto mo ng good news or ng bad news, ang madalas mong pakinggan yung bad news. Di ba? Pagka bad news yung topic, makikinig ka. Gusto mong makaiwas doon. Pero pag good news, nag-iisip ka, totoo kaya yon? Di ba? What's the catch? Ano kaya yung kapalit nun? No, because kaya ang mga nagbabalita, no, para makinig na ang mga tao, gagawin nilang bad news yung headline. Para maraming makabasa ng balita. Para maraming makapakinig ng news. Because ang isipan ng tao have a natural inclination to bad news. Pagkakausapin mo yung tao, mas papaniwalaan niya yung bad news kaysa sa good news. Pag sinabi, may pandemic na naman, alert na naman ng ating mga tito, tita, mga magulang. Alert na naman sila. Magpapabakuna na naman. No? Sabi nga, an airplane that landed successfully doesn't hit the headlines. Di ba? Yung sa Pililya may bumagsak na helicopter. Balitang-balita na sa atin. Yung flight na successful nakalipad sa Canada, sa Singapore, hindi natin alam. Kasi successfully sila na nakadaong doon. Ibig sabihin, an airplane that landed successfully doesn't hit the headlines. Pero kung may airplane na nagka-problema, bumagsak, nasa headline na agad yan. Because ang tao may natural inclination to bad news. Kaya, ito pong mind natin, mas gusto niyang pakinggan yung bad news, mas gusto niyang paniwalaan yung bad news, mas gusto niyang kolektahin yung bad news. No? But, mga mahal ko kapatid, our mind is a filter on what you will allow in your life. Tama po ba? Sabi nga ni Ate Grace no, wag na tayo mag-focus sa mga bad news. Because our mind is a filter. Kung ano yung papahayaan mong dumaan sa isipan mo, bababayan sa puso mo, magiging bahagi ng bawat araw mo. Sino rito, ramdam niya, gusto niyang mag-hoard ng tissue, ng cans, ng mga sardinas. Sino ba? Uso na ba ngayon sa Pure Gold? Meron na ba? Mag-hoard ng gasolina. Meron nga, nag-hoard ng gold. Pero yung gold bumagsak from 10,000 to 7,000 per gram. Pero ngayon, tumaas ulit. Kaya mga mahal ko kapatid, there is a battleground in your mind. Hindi mo nakikita, pero meron. Ang tanong, ano yung hahayaan mo? What will you allow in your mind? Ano yung hahayaan mong magtagumpay? Ano yung hahayaan mong managana? What will you meditate on? Pag sinabing meditate on, ano yung iisip-isipin mo? Ano yung hahayaan mo maging laman ng isipan mo? Because your mind is a battleground. No? Sa psychology, there is a cognitive triangle. Sabi rito, what you think, ito nga no, battleground. Kung ano iniisip mo, will affect how you feel. Tama po ba? Kunyari, bagong gising, di nagluto ka ng almusal, nag-i-scroll ka, may napanood kang nakakaiyak, naiyak ka na rin. May napanood ka nakakagalit, nagalit ka na rin. May nalaman kang chismis na nakakagalit, nagalit ka na rin sa tao kahit di mo kilala. Because what you think affects your feelings. And how you feel naman will affect your action. So sa umaga pa lang, pag nilamanan mo na isipan mo ng mga negative news or kung ano mang balita sa Facebook na itatapon sa atin ng mundo, it will affect on how we feel sa umaga pa lamang, and your action will
ultimately be affected. E di, masungit ka na sa anak mo. Nakita mo lang sa Facebook, nagloko si ganto, si ganyan. Questioning mo na yung asawa mo. Di ba? Kasi yun yung napanood mo or nakita mo. And your action naman will ultimately affect your habits. And your habits will affect the destiny of your life. So, it's all about input and output. Kung ano yung input, kung pangit ang input, mag-expect ka ba ng magandang output? Hindi po. So, your mind is a battle ground. Sabi po 2 Corinthians chapter 10, verse 5, we destroy every opinion raised against the knowledge of God. Tinutulig sa namin. Tignan natin sa next verse yan. 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Ang sabi po rito, Tagalog, English pala to. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient. Ibig sabihin po, lahat ng thoughts, kumbaga may checkpoint sa isipan mo. Pag itong thoughts na to is taliwas sa sinuturo salita ng Diyos, taliwas sa katangian ng Diyos, take it captive and obey Christ. Amen. Ibig sabihin pala, hindi lang po pala lahat ng tuhod ay luluhod. Hindi lang po pala lahat ng dila ay magsasabi na ang Panginoong Hesus ay Panginoon. Pero every thoughts should also be captive to obey Christ. Lahat ng ng thoughts sa isipan mo, paluhurin mo kay Christ. Amen po ba? So, that's how we will overcome the battle in our minds. So, meron po 3 sikreto dito kung paano po tayo magiging matagumpay. Ilang sikretong araw po? 3. Pero ngayon, hindi na sikreto. Ito po'y base sa Philippians chapter 4. Una po, rejoice in the Lord. Always. Pag sinabi kong rejoice in the Lord, sabihin niyo always. Okay. Rejoice in the Lord. Always. Rejoice in the Lord. Kailangan siguro natin gawin yan para paalalahanan po ang ating mga sarili. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Matatandaan po natin sa Philippians chapter 4, ito po ay isa sa kilalang liham ni Apostol Pablo na sinulat niya habang siya'y nakakulong. At yung makulong ka po sa panahon ng mga Roman Empire, hindi po masaya. Ikukulong ka po underground. No? Meron kang kahoy dito. May kahoy po yan. Yun yung kadena mo, yung kahoy. Tapos sa paahan mo, meron pa mga bilog na mabibigat. Hindi ka makakatakas. Wala kang galaw, ganun-ganun ka lang. No? So, pagka ikaw ay nakakulong, hindi ka masaya. Pero mukhang may sikreto po itong si Pablo, Apostol Pablo. No? Na kahit anong nangyayari sa paligid niya, meron siyang joy. Because happiness is a state of mind, but joy is the state of heart. Amen. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng bagyo, kahit nagkakagulo na lahat, pwede ka pa rin maging masaya. Sapagat ang kaligayahan nagmumula sa loob. Amen po ba? Ang kaligayahan nagmumula sa loob. Kaya kahit ano pa man ang nangyayari sa kanyang paligid, naka-anchor pa rin siya sa Panginoon at nakikita niya yung tunay na kaligayahan. Ang unang paraan para maging matagumpay sa battleground, sa battle in your mind is to rejoice in the Lord. It is a choice actually. It is a choice to rejoice in the Lord. It is a choice to rejoice in the Lord. Hindi siya sa pakiramdam mo na pag nakapagbakasyon na ako dito, sa lugar na to, magiging masaya na ako. Or pag nagawa ko na to, natayo ko na to, magiging masaya na ako. Ma-share ko lang po sa inyo mga kapatid.
So nung mga nakaraang buwan, actually last year pa, nag-hope po kami ng aking misis na makabili po kami ng bahay para sa aming sarili. Doon meron naman po sa Tanay, pero medyo malayo po yun. Kaya naghanap po kami dito sa Floodway or doon nga po sa amin sa Angono. So for 3 months, 3 months sa March, pero meron pa po nung last year. So, masabi ko siguro mga 5 months. For 5 months, yun po yung meditation ng isip ko. Hanggang sa sabi ko sa Panginoon, Lord, ayoko na po ng ganito, napabago-bago ako ng isip. Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala kung ano po ba yung ibibigay mo sa amin. Nangyari nga, nakabili po kami ng pwede po namin matirhan, no? Pero pagkatapos nun, para akong na-empty. Alam niyo po ba yung ganun pakiramdam? Na, nung na-achieve mo yung something, para kang biglang na-empty. Di ko alam kung madalas yung ma-experience yung ganun. Or siguro, yung ganito na lang, nakabili ka ng motor, sobrang mong inaalagaan, pero after ilang months, hindi na, nung nagasgasan, okay na siya magasgasan. Tama ba? O kaya gitara or something like that. Parang bigla ka na empty space. Yun po yung nangyari sa akin. Prone, no, na yung focus mo ng joy mo is you acquiring, not being. Yung focus ng joy mo is buying, not being. Pero ang katotohanan, mga mahal ko kapatid, joy ay nasa loob. It is on the being, not on the buying. Amen po ba? It is on the being. So pwede mo siyang matagpuan kahit nakaupo ka lang. Totoo po ba yan? Totoo po yan. Kahit wala ka sa lugar na gusto mong puntahan, pwede mong matagpuan ang kaligayahan. Kahit nasa lugar ka na ayaw mo doon, pwede mo pa rin matagpuan ang kaligayahan. Kagaya nga po neto ni Pablo. So meron po ritong 4 na paraan kung paano magiging maligaya sa Panginoon. Always. So una po sa lahat, anchor in His Word. Itanim mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Itanim mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Sa awit 1:1-3 sabi, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang gawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, ito na yun, anchoring. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. No? Naka-anchor ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. Kagaya niya ay isang punong kahoy na katanim or nasa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Yan po yung una. Anchor in His Word. Anchor your life in His Word. Sapagkat sabi po sa Romans chapter 10 verse 11, sino mang sumampalataya sa Kanya hindi malalagay sa kahihiyan. Amen. Ibig sabihin, magandang magtiwala sa Diyos kaysa sa tao. Kasi pag sa Diyos ka nagtiwala, hindi ka mapapahiya. Amen po ba? So anchor your life in His Word. Pag ang pinanghawakan po natin salita ng Diyos, wala yung salitang disappointment. Amen. Kasi even yung salita ng Diyos na, yung tugon ng Diyos na no sa iyong panalangin is even better. No? Even yung no ng Panginoon ay better. Kasi ibig sabihin nilalaan ka niya sa higit na mas mainam. Sa bagay na hindi mo naisip na ibibigay niya sa'yo. So yung tatlong sagot ng Panginoon, di ba? Yes, maybe, or no. Pag si Lord nagsagot ng yes, maganda yan. Gusto mo yan eh. Pero pag nagsagot si Lord ng wait, yung pala wait, hindi maybe, wait. Mapapasaya yan, pero wait ka lang. Magandang tugon din niya kasi hinayang ka ng Panginoon na mag-grow. Pero pag sabi ng Lord no, ay mas maganda yan. Kasi yung nilaan niya para sa'yo, hindi mo pa naisip. Yung nilaan ng Panginoon para sa'yo, higit na mas mainam. Amen po ba? So yun pong una, para magpakaligaya ka sa Panginoon, upang makapagpaligaya ka sa Panginoon, i-anchor mo yung buhay mo sa Kanya kasi walang disappointment sa Panginoon. Amen. 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 Ikalawa po, intentionally rejoice in the Lord. Ito, makikibukas tayo rito ate. Intentionally rejoice in the Lord. Sa Habakkuk chapter 3, buong chapter na lang. Punta tayo sa verse 1. Yan. Okay.
O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa iyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. So after nyan, pinakita nyo yung mga ginawa ni Lord na mga miracles, no? At to the point dito na pinakita rin dito yung iba nagkakagulo na. Tignan natin sa verse 17 naman. How to rejoice in the Lord, no? So sabi rito, verse 17. Ito, tingnan natin yung mga, kumbaga, dilubyo, no? Or mga negative. Narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatalang aking mga labi dahil sa takot, nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umaapi sa amin. Verse 17, Bagamat di namumunga ng ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas. Tignan niyo ito mabuti. Kahit tuyot, kahit walang bunga. Ito, kahit di namumunga ang puno ng igos. Ibig sabihin, kahit yung tinaniman nila is walang ani. Walang shade, no? At hindi rin namumunga ang mga ubas. Ibig sabihin, kahit negative na lahat ng nangyari, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo, at walang aanihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, kahit daw mamatay ang mga tupa, even yung mga baka sa kulungan na mawala, anong gagawin niya? Verse 18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Hallelujah. Rejoicing in the Lord should be intentional. Yung rejoicing po sa Panginoon, hindi mo siya hinahanap sa mga bagay na nasa labas. Ito po yung hinahanap mo sa loob. Ako'y magagalak pa rin. Kagaya nga po ng awitin na napagandang inawit, no? Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot man o sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat ng panahon. Let us intentionally rejoice in the Lord. Ibig sabihin po pala yung rejoicing, hindi siya yung nasa labas. Ito'y nasa loob. Quiet ourselves in the Lord. Ang ganda ng pagsabi. Ang ganda ng pagkasabi niya. Tingnan natin ulit in verse 18. Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Tingnan na sa verse 19. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Wow. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Rejoice in the Lord. Ikatlo po, na bagay na pwede natin gawin upang we can rejoice in the Lord always is to remain in His presence. Because sabi sa kanyang salita, in your presence is fullness of joy. In your presence is fullness of joy. Or eternal pleasures is at your right hand. Kaya pala sabi ni David, mas okay pang manatili ng isang araw sa tahanan ng Panginoon kaysa 1,000 araw sa mundo. Wow. Ibig sabihin, mas gusto niyang manatili sa presensya ng Diyos kaysa manatili, mabuhay na 1,000 taon sa mundo. Ganun po palang kasarap ang manatili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. 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 Tingnan natin, Psalm chapter 42. Awit, chapter 42. Sabi po rito, yan, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo ay sumamba? Sabik na sabik po siya sa presensya ng Panginoon, kagaya ng isang usa na uhaw sa batis. It's as if mamamatay na siya kung hindi niya pa muling mararanasan ng Panginoon. Mamamatay na siya kung hindi siya muling makakasamba sa Panginoon.
Hinahanap-hanap niya ang presensya ng Diyos sapagkat alam niya na ang presensya ng Diyos ang kanyang tahanan, ang kanyang kublihan, ang kanyang lugar na pahingahan. Amen po ba? Remain in His presence. Ikaapat po, find and live out your purpose. So find and live out your purpose. Ibig sabihin po, alamin mo yung purpose ng buhay mo at mabuhay ka sa purpose na iyon. Tignan natin kung bakit yun nagbibigay ng joy. Sa Hebrews chapter 12 verse 2, sabi rito, ituon natin ang ating paningin kanino daw? Kay Jesus. Yan. Fix our eyes on Jesus. Na sa Kanya'y nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Ito na, joy. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalinta ng kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Sa English, fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning shame and sat down at the right hand of the throne of God. Dahil alam ng Panginoon yung kanyang purpose, tinapos na yung trabaho ng may kagalakan. Pinatay siya. Dinuroan siya. Winalanghiya siya. Sorry for the word. Pero, masaya pa rin siya. Bakit po kaya? Kasi alam niya yung purpose niya. Alam niya na bumaba siya rito sa lupa upang gawin yung kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa kanya. Even to the point na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Alam niya yung purpose niya. Kaya may kagalakan siyang ginagawa iyon. Mga mahal ko kapatid, find your purpose and live out your purpose. Pag nalaman mo na yung purpose mo sa buhay, huwag mong lubayan. Actually, tayo po mga mahal ko kapatid, we are made to glorify God. We are made para sa bawat araw, maging kamukha natin ng Panginoon. To reflect His glory. Live out your purpose, mga mahal ko kapatid. Hindi ka ginawa para sa mundo. Hindi ka ginawa para sa sarili nating mong kalayawan. Ikaw ay nilikha upang maging kawangis ng Diyos. Ikaw ay nilikha upang maging kagalakan ng Diyos. Ikaw ay nilikha upang makasama niya sa walang hanggan. Live out your purpose, kapatid. Ikaw ay nilikha para maging mananamba niya. Ikaw ay nilikha para sa langit. Hindi ka nilikha para sa impyerno. Walang taong nilikha para sa impyerno. Ang impyerno nilikha para sa mga kaaway ng Diyos. Si Satanas yung para sa impyerno at para sa dagat-dagatang apoy. Ang pamilya mo hindi para sa impyerno. Ang pamilya mo para sa langit, para makasama mo sila sa walang hanggan. Live out your purpose. Ang iyong bibig ginagamit sa pagpupuri sa Diyos. Ang iyong kamay ginagamit sa paglilingkod sa Diyos. Ang iyong paa ginagamit sa paghayo para sa Diyos. Ang iyong tuhod ginagamit para sa pananalangin. Mamahal ko kapatid, know and live out your purpose. Hindi ka nilikha para at magtrabaho. Ang mga tao nung una po, sila po ay nagtatrabaho bilang pagsamba. Pag nakita po yung sarili mo na nilikha ka lang para magtrabaho, hindi kapatid, ikaw ay nilikha para sumamba sa Diyos. Kaya kahit nasaan ka man, ikaw ay sumamba sa Panginoon. Gawin mo yung trabaho mo as if sa Diyos ka naglilingkod. Hindi para sa promotion, pero sa papuri sa Diyos Ama. No? Kaya mga mahal ko kapatid, find and live out your purpose. Kaya pag dumating yung time na mahirap, pag dumating yung time na parang sobrang negatibo na lahat, imposible nang mabuhay at magpatuloy, makikita mo yung purpose mo at meron ka pa ring joy. Kagaya sa Panginoong Jesus. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya isinambahalan or hindi niya inintindi or hindi niya inisip, no, yung kamatayan na naghihintay sa Kanya. Rejoice in the Lord. Always rejoice in the Lord. If we have time and energy to be stressed, tingnan natin. Ayan, thank you. If we have time and energy to be stressed, that's the same time and energy we need to rejoice in the Lord. Amen. Kung may time ka po para mag-stress, mag-isip-isip ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari, hindi naman mangyayari, try mong isip-isipin yung kabutihan ng Diyos. Try mong tikman yung ginawa ng Diyos sa kabutihan sa'yo. Sabi nga sa awit, taste and see that the Lord is good. Praise the Lord, oh my soul.
Rejoicing in the Lord is your privilege as a child of God. Hindi to privilege na binigay sa kanino man. So mga mahal ko kapatid, tingnan natin please. So mga mahal ko kapatid, do not let anyone take it away from you. Huwag niyo pong hayaan na agawin ng mundo yung pagkakataon na maging maligaya ka sa Panginoon. Wag. It is your privilege as a child of God. Ikalawang secret. Secret number 2 is in everything pray. In everything give thanks. In everything pray. In everything give thanks. Sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything. Wag mabahala sa anumang bagay. But in everything, sa halip hingin ninyo lahat ng inyong pangangailangan sa pamagitan ng panalangin may pasalamat, no? But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Di ba po mga mahal ko kapatid, talamak po ang mga balita, yung mga vloggers po na pinapakita ko ano yung mga possible mangyari, mga negatibong pwedeng mangyari, and maaari mga mahal kong magulang. Yan po yung something na keeps you awake at night. Naiisip nyo, magmamahal na yung mga bilihin, paano kayo pag-aaral ng mga bata, paano kayo giyera, kung ano man. No? Alam nyo po, mga mahal ko kapatid, sabi po rito, but in everything, pray. In everything, give thanks. Tingnan natin sa next slide yan. And every need is a call, not for worry, but every need is a call to pray. In everything, pray. Baka po kaya tayo sobrang nababagabag dahil pag may kailangan tayo, saka lang tayo nagpipray. Baka pag may kailangan lang tayo, saka lang tayo nagpipray. Alam niyo po, mga mahal ko kapatid, pag may bagabag ka, pwede ka rin magpray. Hindi mo dapat karguin mag-isa yung iniisip mo. Pag may iniisip kang may kailangan, pag may iniisip kang worry, yun po yung panahon, yun po yung perfect time para mag-pray. Kaya pag may umislip po na thoughts sa isip mo na negative, kunyari, tungkol sa trabaho mo, tungkol sa karamdaman maybe, tungkol sa mahal mo sa buhay, that's the time, kung nasan ka man, nakaupo ka man, nakahiga ka man, mag-pray ka. In everything, pray. Amen. In everything, pray. Because every need is a call to pray. Kaya in everything, pray. Sabi rin po, 1 Peter chapter 5 verse 7, ibigay niyo sa akin ang inyong mga kabalisahan sapagkat ako'y nagmamalasakit sa inyo. Amen po ba? Ibigay niyo sa akin ang inyong mga kabalisahan sapagkat ako'y nagmamalasakit sa inyo. Ano po ba yung dala niyo ngayon? Ano po yung pasanin dala niyo? Ano yung alalahanin dala niyo? Sabi rito, in everything, pray. Tanong, may hindi ba nasasakop ang everything? Sabi nga po sa lahat ng bagay, mag-pray ka. Kung may energy ka na mamroblema, kapatid, may energy ka rin para mag-pray. Kaya in everything, pray. In everything, pray. Yan po. Pag tayo po, mga mahal kong kapatid, ay ginagawa natin itong secret number 2, pagtatagumpayan po natin na ang kabalisahan sa ating isip. Bakit po kaya? Bakit po kaya? Bakit po kaya? Kasi po yung pasanin natin, binibigay na natin sa Diyos. Hinahayaan natin si Lord ang magdala ng ating isipin. No, dahil po doon, nababawasan tayo ng isipin, at dahil si Lord ang bahala, siya po ang sasagot, ang tutugon sa ating mga panalangin. At sa totoo lang po, sabi rin po, Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 8, sila mga kumakatok, pinagbubuksan. No, silang umahanap, nakakasumpong, silang humingi, binibigyan. Kaya siguro hindi pa nabubuksan yung pinto kasi hindi kayo kumakatok. Anong pintuan po ba yun? Opportunity ba? May needs ka ba? Baka hindi ka pa humingi. May kailangan ka ba sa Diyos? Baka hindi ka pa naghanap, mga mahal ko kapatid. No? Kung may kailangan tayo, humingi tayo sa Diyos. Napakabuti po ng ating Diyos to the point na binigay nyo kanya sariling nag-iisang anak. Yung needs mo pa kaya hindi niya ibigay. Napakalaki ba ng kailangan mo para hindi ibigay ng Diyos? Ang kailangan mo lang gawin, mahal ko kapatid, in everything, pray. Hindi lang pagka nasa dulo ka na ng daanan, hindi na pagka close road na, hindi lang pagka sobrang wala ka ng solusyon, wala ka ng tatakbuhan, saka ka lang tatakbo sa Diyos. Hindi po, sa halip, in everything, pray.
Hindi ka muna tatakbo sa albularyo, hindi ka muna mangungutang. Pag may kailangan ka, huwag ka mangutang. Mag-pray ka. Anak ka ng Diyos. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. And finally po, in everything, give thanks. Alam niyo po ba, mga mahal ko kapatid, thanksgiving is a superpower. Naniniwala po ba kayo rito? Amen? Thanksgiving is a superpower. Alam po natin no, na ang prayer is a superpower. Alam po natin because we activate the power of God in our lives no, through prayer. Pero alam niyo po ba na ang thanksgiving ay superpower din? Because para po sa akin, yung mga tao po na puno ng pasasalamat ang kanilang puso, they are untouchable. Sabihin nyo nga salita, untouchable. They are undefeated. They are undefeated, mga mahal ko kapatid. Sapagkat, paano mo tatalunin ang tao na mapagpasalamat? Paano mo gagapiin ang tao na punong-puno ng pasalamat? Kahit anong nangyari sa kanya, maganda, nagpapasalamat siya. Kahit anong nangyari sa kanya, pangit, nagpapasalamat pa rin siya. Paano mo gagapiin ang tao na hindi lalabas ang reklamo sa kanyang bibig? Paano mo gagapiin ang tao na ang kanyang puso ay puno ng pasalamat sa Panginoon sa kahit anong man nangyari sa kanyang buhay? Mga mahal ko kapatid, this superpower. Gratefulness or thanksgiving is a superpower. Nangyari po sa kanya. Yung sabi po, 2 Thessalonica, tingnan natin. 5 verse 17. Ito pala, sa 1 Thessalonica 5, 16 to 18. 16 to 18. Magala kayong lagi. Yan na yun, tinapik natin kanina. Palagi kayong manalangin. Kanina rin, nag-pray. Eto na. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Paano mo ngayon tatalunin tong taong to na lagi nagpapasalamat sa lahat na nangyayari sa kanyang buhay? Nasa taas man siya, nasa baba man siya, pagsalitaan mo ng mura, pagsalitaan mo ng masama, tapak-tapakan mo, tampal-tampalin mo. Paano mo gagapiin yung taong yun? Hindi mo magagalaw yung taong yun. Kaya mo galawin yung kanyang pera, kaya mo galawin yung kanyang katawan, pero hindi mo gagalaw yung spirito niyan. Hindi mo kayang sirain yung spirito niyan, kagaya ng Panginoong Hesus. Yung mga tao po na mapagpasalamat, they are warriors. They are undefeated warriors. Lagi sila nagpapasalamat sa Panginoon kahit anong mangyari sa buhay ko. Panginoon, ikaw may hawak ng buhay ko. Kalooban mo nangyari sa buhay ko kahit anong mangyari sa akin. Alam ko po na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip kasi kabubuti nilang nagsisiibig sa iyo. Kaya Panginoon, napoproblemahin ko na lang yung mahalin ka. Hindi ko na poproblemahin yung sitwasyon ng buhay ko. Ang poproblemahin ko kung paano ipakita yung pagmamahal ko sa iyo sa bawat araw. Kaya mga mahal ko kapatid, this is the third secret of joy. The third secret of winning the battle in your mind. Lagi ka magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mga mahal ko kapatid, in every season, for every reason, sa lahat ng panahon, sa anumang dahilan, sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat ka sa Diyos. That's how you will win the battles in your mind and life. Nagpapasalamat ka sa Panginoon. Amen. Ikatlo po, at huling bagay po, kung paanong magiging matagumpay sa battle sa ating isipan is think on these things. Think on these things. Kanina po, tinignan po natin yung mga negatibo, di ba? Yung mga worries, no? Yung mga bagay na maaaring pumuno ng ating isipan. Ngayon, papalitan natin siya, i-reprogram natin siya. Sa halip ng isipin mo yung mga bagay na yon, ito na ngayon yung isipin mo. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 8 to 9, finally, brothers, whatever is true, ano man ang totoo, sa Tagalog na lang natin ito, buksan natin. Whatever is honorable, ayan. Sige, okay lang po, basahin natin sabay-sabay, 8 to 9. Ready? Read. Ulit. Iba yung basa ng mga kabataan dito.
O, sabay-sabay. Ready? Read. Seven. Amen. Amen. So diyan po, meron pong 7 bagay na kailangan nating isipin. Pero ang nakalagay diyan 8 eh. Dito po sa aking, baka pinaghiwalay nila isa. So there are 7 things na kailangan nating isipin. Ano nga ba yon? Kailangan natin isipin itong mga bagay na to. Things that are true. Totoo. So, kung may filter po ang ating isipan, kung may checkpoint po sa ating isipan, papasukin mo lang yung totoo. No? And it sometimes mean na tatanggihan mo even yung what you feel. The emotions na binibigay sa'yo, maybe. Or yung mga fake news, maybe. No? Kaya ang katanungan dito, hindi lang dapat papasukin mo yung parang totoo or pakiramdam mo totoo. It should be true. Things that are true. It should be the truth. No? Yung nararamdaman mong yan ba yung truth? No? Iba ang reality sa truth. Ang reality nagbabago-bago, pero ang truth nananatili. Truth. Kaya dapat healthy rin ang source natin ng truth. Dapat ang source natin ng truth, hindi si ChatGPT, no? Hindi si influencer, hindi si vlogger. Ang source dapat natin ng truth, Word of God. Amen. Ulitin ko, hindi po ChatGPT. Hindi po sarili nating interpretation ng Word of God. It should be the Word of God. Know the full counsel of God. Know the context of the Bible. Hindi po tayo mag-cherry pick. Things that are noble, honorable. Ibig sabihin po, yung mga bagay na karangal-rangal, worthy of honor. Yung mga bagay na maganda, no? Yung mga bagay na right and just, mga matuwid. Mga bagay na pure, no? Mga bagay na kaibig-ibig. Bagay na mga that are good report. Bagay na with virtue or excellence. Bagay na praiseworthy, karapat-dapat ng papuri. Pansin nyo mga mahal ko kapatid, tanong ko lang, may nakita ba tayo rito chismis? May nakita ba tayo rito sugal, maybe? May nakita ba tayo rito patungkol sa scam, maybe? No, patungkol sa get rich quick, maybe? Wala. No, kaya ito yung magiging filter natin. So may dumating na thoughts, maybe, or may dumating na usapan, totoo ba yung usapan natin? Mako-confirm mo ba na totoo yan? Honorable ba yan? Matuwid ba yan? Pure ba yan? Kaibig-ibig ba yan? Good report ba yan? Excellent ba yan? Praiseworthy ba yan? Kung hindi, tapon sa drainage. Kung ganito po ang gagawin natin, mga mahal ko kapatid, may ingatan natin po pasok sa ating isipan. Kaya may ingatan din natin po pasok sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? So what we meditate in our minds, we allow in our lives. No? What you meditate in your mind, you allow in your life. Kung ano po yung minimeditate mo, iniisip-isip mo, hinahayaan mong pumasok sa buhay mo. Hindi lang po yung simple na basta inisip mo. Pag mineditate mo yan, hinahayaan mo yan sa buhay mo. Therefore, ang ating hayaan sa ating mga buhay ay ang 7 bagay na aking nabanggit. Amen. Amen po. Maaari po ba tayong tumayo? Tatlong bagay po, rejoice in the Lord, in everything pray, in everything give thanks, and think on these things.
Pag gagawin po natin itong mga bagay, itong mga mahal ko kapatid, mapagtatagumpayan po natin ang battle sa ating isipan. Amen po ba? Nais ng Diyos na maging matagumpay tayo sa ating battle sa ating isipan. Actually, last verse, Colossians. Verse 1 hanggang 2, chapter 3, Colossians. Since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Yamang binuhay na muli kayo kasama ni Kristo, iukol nyo ang inyong puso sa mga bagay na makalangit, where Christ is seated at the right hand of God, kung saan naroroon ang Panginoong Jesus. Verse 2, set your mind on the things above, not on earthly things. Ayan. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panglupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya po pala ang ating maging focus, meditation, ay patungkol kay Lord sapagkat ang ating tunay na buhay ay nakatago sa Kanya. Panginoon, mahal ka po namin. Marami po salamat sa iyong mga salitang nabanggit. Ikaw na po ang bahala sa mga salita mong ito. Nawa, sa mga nakapakinig, ito po'y maging kapakipakinabang ang iyong aral, ang iyong rebuke, ang iyong mga pangako. Nawa, ang aming puso't isipan, ikaw po ang maging laman. Hindi po yung mga bagay na makamundo. Kami po ay matuto na hanapin ang kaligayahan sa iyo. Manalangin na lagi patungkol sa lahat ng bagay. Magpasalamat na lagi patungkol sa lahat ng bagay. At higit na sa lahat, maging laman ng aming puso at isipan yung mga bagay na patungkol sa iyo. Pansin niyo mga mahal ko kapatid, it again boiled down. Doon na naman siya nag-boil down sa prayer and meditation. Doon na naman po. Sapagkat yun po yung super essential sa ating life. Prayer, time with God, and meditation ng kanyang word. Kung wala ang mga bagay na ito, pupunuin ng kaaway ng Diyos ang ating isipan. Pupunuin ng mundo ang ating isipan at magulat ka, ibang tao ka na. Negative na yung kilos mo, negative na yung salita mo, malayo ka na sa Diyos. Kaya ingatan po natin ang ating sarili. Mag-uumpisa po ito sa kung paano pong iingatan natin ang ating pag-iisip. Panginoon, purihin ka. Salamata ka, dakilain ka ngayon sa walang hanggan. Amen at amen at amen. Mga po ang bawat isa, salamat sa Diyos. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.